mga kapatid. Habang inaantay natin si Pastor, mga kapatid na ano. Praise God, mga kapatid. Pastor? Isali niyo na rin siya sa prayer. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. It's okay, Sister Vicky. Amen. So talagang hanggang ngayon, uso po ang ubot sipon. Hindi natin ito mapigilan. We are all vulnerable of this kind of virus na patuloy na nagsusuppress sa bawat corner po ng Hong Kong. At ako'y naniniwala na hindi lang po ang Hong Kong ang meron pong encounter o experience nito. Bagkus maging ang bansang Pilipinas ay marami po, maliban po sa ubot sipon, ay heat stroke ang umaatake po sa ating bansang Pilipinas. Kaya isama po natin mga kapatid sa panalangin ang ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas at dito sa Hong Kong, mga kapatid, talagang vulnerable po tayo sa ubot sipon. Well, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan, punong-puno po ng pangako, and miracle will happen if we have faith in the Lord. For with God, nothing shall be impossible. Praise God. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa isang opportunity na kami muli ay nagkasama-sama upang Ikaw ay aming sambahin, purihin, itaas ang iyong dakilang pangalan. Lord, pagpalain mo, Ama, ang mga pangalan na ito na humingi po ng kanilang prayer request, ang past processing po ng visa approval ni BRICS Balintik. Panginoon, kung nasaan man, Ama, ang may hawak ng passport na ito o visa, Ikaw po ang mag-take over at maging smooth ang kanyang processing. Hallelujah, as soon as possible ay lalabas po at ma-approve na, Panginoon. Sa lahat po ng nakaranas ngayon ng cold, cough, and fever, kay Liam, Panginoon, ng aming apo, kay Sir Vicky, at sa lahat, Panginoon, na hindi na po na-mention, lahat po kami ay meron pong nararamdaman sa aming katawan. But we believe and we have faith to your promise that we will receive the promise of healing, O God. In Jesus' name, we speak the miracle touch of your unseen hand in our physical body. Right now, O Lord, be healed in Jesus' name. From head to foot, O God, hallelujah. Lahat, Ama, ng parts ng aming nerves, Panginoon, bigyan mo ito ng kagalingan by the authority of the Word of God and by the power of the name of Jesus Christ of Nazareth. We claim a miraculous healing, Lord. Salamat, Panginoon, at pagpalain mo rin ang pangangaral ng mga salita mo. Gamitin mo lang ako na mouthpiece mo, O Diyos. Wala akong magagawa. Bigyan mo ako ng wisdom and knowledge upang ipangaral ang iyong salita na wala pong takot, Panginoon. Bagkus, Lord, sa pamamagitan ng power ng iyong Espiritu, I'm going to preach with love and with boldness through the authority of your word and the power of your name, O God, and the anointing of your Spirit in my life. There will be a phenomenal outpouring of your Spirit in our heart today. Lord, you know the hungerness of our soul right now. Hallelujah. There are still quests in our life that we only find in your power, in your presence, God. Salamat, Panginoon, sa opportunity na ito na kami muli ay dudulog sa pagkainan mo upang tanggapin ang mensahe na nanggagaling sa iyo. Gamitin mo lang ako, Panginoon, bilang alulod ng mga salita mo
Lord, we bring back to you all the glory and we ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. Shall we give a hand clap of praise? Hallelujah, and glorify the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Amen. Sister Vicky, pwedeng i-turn over lahat sa iyo ito para malinis po yung pulpito. Amen. Ayan. Okay. So, sa hindi na pagtatagal, mga kapatid. Okay. Ngayon ba ito, mga kapatid? Kahapon. Ito yung sa atin. Prayer request. Okay. Naidulog natin. Ito, na-pray na ito kahapon. Kaya lang iniwan po nila eh. Kaya alisin na natin. Nasa kamay na po ng Panginoon yan. Hallelujah. Right? Tayo pong lahat ay mag-pick up ng ating mga Bible. Praise God. At atin pong makikita po dito sa aklat po ng Revelation. Ito po ay New Living Translation. Amen. Praise God. Brother JP, pwede makisuyo lang. Yung ano nito, paki-turn down lang, kaunti lang. 0.5 lang, 0.5. Amen. Para hindi ako nag-e-echo. Yan. Yung dito, pinakadulo dito na, na switch. I-down mo lang ng konti para mawalaan ako ng echo. Praise God. Alright. Praise God. Dito banda, dito sa pinakagilid yung slide. Okay. Yes. Down. A bit down. All right. Revelation chapter 3. Ayun, nawala. Verse 1 to 3. Praise God. Ito po ay New Living Translation. Sabi po ng Bible, write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the 7 stars. I know all the things you do, ang sabi po ng Diyos, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Ito ang masaklap, no? Buhay ka, pero sa paningin ng Diyos, patay ka. Hallelujah. At sana po ay hindi po mangyari ulit ito sa atin. That we are being alive, but absolutely we are dead. And in verse 2, now, wake up. Everybody say, wake up. In bold pala rito, mga kapatid, ang kailangang gumising. Ha? Kaya during preaching, kailangan awake tayong lahat. Kailangan gising ang ating diwa. Now, wake up. Strengthen what little remains. Tandaan nyo yung mga line na yan, importante yan. For even what is left is at the point of death, your deeds are far from right in the sight of God. Gumising ka, ang sabi ng Diyos. Pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Sa verse 3, go back to what you heard and believed at first. Hold to it firmly and turn to me again. Unless you do, I will come upon you suddenly, as unexpected as a thief. Alalahanin mo ang sabi po ng Bible, yung mga bagay na iyong tinanggap at narinig, isagawa mo ang mga iyon, pagsisihan mo, talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Dahil katulad ako ng isang magnanakaw.
Pinagpala na ng Diyos ang kanyang salita. At ako po ay mangungusap sa inyo sa kanyang mensaheng pinamagatang Autopsy of a Dead Life. Alam niyo po ang salitang autopsy, ito po'y na-apply, mga kapatid, sa mga patay. Praise God. So, God bless you and you may take your seat now. May mga cases, mga kapatid, lalo na sa field po ng criminology, sa mga krimen, sa mga investigation, mga kapatid, lalo na kung ang kaso po ay tinatawag na murder, may mga sudden death na hindi po nila alam kung ano ang cause ng kanyang death. Kaya nagsasuggest ang pamilya o sino man, mga kapatid, na kailangan i-undergo po siya ng tinatawag na autopsy para malaman kung ano ang kanyang cause of death. Praise the Lord. So I'd like to speak to you this message, Autopsy of a Dead Life. Nabasa po natin kanina, mga kapatid, yung tinatawag na you are being alive but you are dead. So dito ko po kinuha, mga kapatid, sa basbas at tulong ng Panginoon, ang mensaheng ito. At iyan ay nakita ko kanina sa Friday. Kaya ginising ko kayo. If you are sensitive to the moving of the Spirit, may mga panahon na very dormant po tayo kahit yung impact ng mensahe, wala tayong naririnig. Shall we say amen? We are just only listeners, but we are not worshiper. Because we are busy in our cell phone, taking the video, but we are not worshiping. We need an autopsy. Hello? Gusto ko na yung tahimik ngayon, mga kapatid. Parang sumusugat na. Sardis, the Bible mentioned, is the capital of the ancient kingdom of Lydia. Wala si Sister Lydia, nasawa ni Brother Buhia ito. Brother Joel. May Lydia sa Bible, na-convert po yan sa ministry ni Paul. And this was undoubtedly the wealthiest city of its day. Sa kanyang kapanahunan, ang lugar na itong ng Sardis ay isa sa pinakamayaman na syudad sa kanyang kapanahunan. This was located on a mountain plateau above the valley of called the Hermos at the junction of 5 main roads. Doon masusumpungan ang Sardis. Doon nagsalubong yung major main road na highway, yun yung junction papunta po ng Sardis. Shall we say amen? Kumbaga yung northbound, southbound, MacArthur Highway, amen, C5, kung ano pang mga highways yan. Hallelujah, nag-junk, mga kapatid, lahat at hinigop po ng papasok po sa Sardis. Somebody say, praise the Lord. And it was renowned as both military fortress and commercial center. So nandun po, mga kapatid, ang hukbo ng sandataan ng Sardis. So nandun ang famous military po nila. Mayroon po silang malakas, matibay na tanggulan at kasama din po ang mga commercial center sa lugar po ng Sardis. The famous author of fables, Aesop, lived here as a dead king Croesus sa panahon na yan, of whom it was said that everything he touched, it will turn to gold. Grabe, yung hari noon, mga kapatid, sabi po sa historyhan na sa kanyang hahawakan daw ay nagte-turn sa gold. Sana buhay pa siya ngayon. Huwag ka lang magpahawak sa kanya. Ba ikaw ang mag-turn sa gold? Somebody say amen.
And that is according to the history. Everything he touched turned to gold. And during his reign, Sardis introduced the coin age to the world and effectively became the birthplace of a modern money. So diyan pala sa Sardis, amen, diyan ginagawa, mga kapatid, ang central bank ng kapanahunan na yan, mga kapatid. So nagpuproduce sila ng maraming mga klase ng mga coins. At yung mga coins na yan, amen, ay kapag hanggang ngayon ay nag-exist, mahal yan. Kaya may mga naghahanap ng mga old coins sa atin, di ba? 1902, 1901, ang mamahal na coins na yan. Pero madalang na lang, mga kapatid, na makita po natin. Amen. Pero kalimitan sa Sardis po, ay ini-introduce nito ang coin age, amen, sa world, and effectively become the birthplace of a modern money. And yet, not all was well in Sardis. Bakit? Kahit mayamang bansa ang Sardis, by the time that the risen Lord Jesus delivered His message to this church, through John the Revelatory, amen, Sardis has seen its best days and has started to decline. Yung pagiging wealthiest nation na, mga kapatid, dumating din yung panahon na ito po ay nababankrupt, nagdi-decline. Everybody say amen. And its long association with easy money. Ganyan ang buhay sa Sardis. Decadent pleasure ang nandun, mga kapatid. And notorious immorality has led to the spirit of complacency. Sa lahat ng corner na andun lahat ng kalayawan. Amen. Notorious immorality na nag-lead sa spirit of complacency. And Sardis has now become a name of contempt. Amen. Meaning to say, ang Sardis ay dumating sa point na siya'y naging pasaway na. Hello? That even in pagan lips, bukang bibig nila, mga kapatid, ang mga bagay na makasanlibutan. And you know, twice before in its history, we're talking about Sardis, has now become a name of contempt. Hallelujah. Sardis had fallen to her enemies because of the overconfidence. Mayaman po sila kasi. And the failure of his guard or her guards. Bumagsak ang Sardis dahil yung mga guards, marami na pong failure, who fell asleep at their post. Yung kanilang post-duty, kanila pong iniiwanan, at yung iba natutulog na lang during the time of duty. So mga kapatid, ito ang nangyari po sa Sardis. The fact is that she has still not learned her lesson. John warns that she is about to fall for the final time. Only this time is spiritually. But the saddest indictment of all is that the church in Sardis has become like the city, alive in the name only and living on her past glory. This is deadness or deadness in the assembly because there is defilement among the assembled. Because Sardis has the reputation for life. But really, the reality, meaning to say, is death. The name apostolic is written over her door. Over her door. But the name apathetic, yung walang pakialam, yung mga deadma na mga kaluluwa, should be inscribed over her heart. Hello? Yung kanilang panglabas na anyo, spiritual. Yung kanilang panlabas na anyo, mahaba ang buhok.
mahabang palda. Hindi ko alam sa dila kung mahaba. Wala silang pakialam. Nakasulat sa kanilang pintuan ng bahay, solid kami na UPC. Ito nga, mga kapatid, solid kami. Galing ako sa Hong Kong. Nag-discipleship ako. Naka-inscribe sa kanilang mga pintuan. But the name apathetic should be inscribed over her heart. And because Christ means for His message to Sardis to be a warning to us all, well, today in our time, we look into His Word so we can look into ourselves, my friend. Hallelujah. Me and honest diagnosis of our condition that is still our life today. Hallelujah. As the physician, we call the preacher that conduct the autopsy of a dead life. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dumating sa point na ang Sardis, makikita mo sa kanyang outlook, akala mo talagang solid pa rin na Pentecostal believer, pero may problema na pala sa loob. Dahil ang pagiging totoong Pentecostal, hindi lang sa panlabas na anyo mo nakikita. Kailangang dumaan ka sa spiritual na autopsy dahil hindi mo namamalayan, buhay ka nga physically, pero sa paningin ng Diyos, patay tayo. What we need, the autopsy of a dead life. Everybody say praise God. At iyan ang status ng Sardis. At ang espiritu ng Sardis hanggang ngayon ay nagkikrip sa buhay ng individual. Minsan hindi natin namamalayan. Physically presence ka diyan. Pero yung mental mo wala. Wala sa concentration. Yung puso mo wala talaga doon sa concentration sa pagsamba. Hallelujah. What we need is spiritual autopsy to a dead life. Because the term oxymoron, give me slides, Sister Cynthia. The term oxymoron is from the ancient Greek word oxos, meaning sharp, and the word moros, meaning dull. So by this, the Greek meant a wise foolishness or a flawless wisdom. So, I'm talking about this oxymoron because this term has carried over into our modern lingo. Yung pong ating native tongue, yung ating pong dialect, salitang panlabas, salitang kanto. Where we define it, the word oxymoron is a self-contradicting phrase. Yung salitang oxymoron, this is self-contradicting phrase. And many oxymorons are humorous. Like this favorite from the website oxymoronlist.com. Meron kasing value na maintindihan natin ito at makita po natin sa ating personal Christian life na minsan pumapasok tayo dito sa oxymoronlist.com. Hello? I would like to give you some example. From the world of politics, this is an oxymoron phrase.
They call it government organization. When we talk about from the world of music, this modern lingo says this is a tape live. And from the world of passion, they talk about the tight slacks. Hello? From the Revenue Canada, they call it tax return. This is a word oxymoron. And from the world of wrestling, they call it headbutt. Pero matindi yung pinagdaanan niya. Bakit ka na headbutt? Kasi nakapag-wrestling ako. Hello? Kaya may mga Kristiyano, hindi nakakatin sa church, may mga spiritual headbutt. Hello? Nakipag-wrestling sa problema, nakipag-wrestling sa utang, nakipag-wrestling kung ano-ano. Kaya hindi makarating sa church. Meron siyang headbutt. Napuruhan siya ni Satan. Yung kanyang headbutt, wala sa mood, masakit ang ulo, may sipon. Wala naman, kumakain nga ng ice cream. Spirit of oxymoron. And from the world of fine dining, they call it jumbo shrimp. Yan. And from the kitchen, they call it plastic glasses. Hello? Amen. Kaya maraming nafi-fake, no? Ay, kala ko. Kaya lang nga, si Sister Cynthia mahilig sa bulaklak. May mga pinupuntahan kami, mga kapatid, na mga hotel. Tuwan-tuwa siya. Wow, ang ganda. Parang totoo. Totoo kaya to nung hinipo niya plastic. Spirit of oxymoron. From the New Brunswick lingo, pretty ugly. Oh, ang ganda ng kapangitan mo. Hello? Maganda na pangit. Paano mo yun isosolve? Yung magandang pangit. Ha? Siguro siya yung pinakamaganda sa mga pangit. Meron ganun, di ba? Lahat ng pangit, meron pinamagandang pangit. Hindi mo minsan maintindihan. Everybody say amen? Kaya minsan sa ating paglilingkod, kapag wala ka sa concentration sa Panginoon, nagiging pangit ang iyong paglilingkod. Magandang maglingkod, pero mga kapatid, affected ka sa mga pangit na sitwasyon. Pero may pangako ang Panginoon. Huwag kang mawawala sa iyong aisle. Kumingin ka lang at magtiwala sa kanyang mga pangako. Shall we say amen? Huwag mong pulutin ang mga praises ng sanlibutan. Pulutin mo ang mga pangako kung nasaan ang salita ng Diyos. And I will tell you, hindi ka magkakamali. Hindi oxymoron ang iyong pinupulot. Bagkos is the authentic, is the genuine promise of the Lord. Can we give a hand clap of praise? So maybe one would think that the title of today's message this afternoon is an oxymoron, dead life. Is that a self-contradicting praise? Sadly, when it comes to spiritual matters, it is an accurate diagnosis of mankind. Are you with me? Amen. You see, every person who has not had the experience of a biblical salvation is dead while they live. Amen. Are you with me? Amen. Sa bawat tao na walang karanasan, amen, sa sinasabi ng Biblia na kaligtasan, siya ay patay habang siya ay buhay. Because only the outer part of them
Their mind, their body is alive, but their spirit is dead. That's what I'm talking about. Alienated from God because of sin. Hello? And unless they choose to change it, this is an eternal condition. Kaya salamat sa kabila ng ating pagiging pasaway at stubborn, binigyan natin ng Diyos ng pagkakataon na dati tayo'y buhay. Ngayon, patay na tayo sa kasalanan, pero ang nabubuhay sa atin ay yung Espiritu ng ating Panginoon. Oh, hallelujah! Unless they choose to change it. Because this is eternal condition. Since the spirit is dead, the soul, or talking about our mind, is now in charge, led only by their intellect, led only by their emotions and will. Kasi ang nagfa-function yung kanilang mind, yung kanilang kaluluwa, pero ang espiritu patay. Such a person cannot understand spiritual concept, for they are foreign for them. To them. Their body becomes merely a tool for acting out their lust and passion. Hello? They are merely mortal, my friend, which meant death doom. Amen. Satan rolled. And they are in the serious trouble with God. Pagpatay ang espiritu mo at ang soul mo lang at ang physical mo ay buhay, walang connection sa ating Panginoon. Kaya ang nag-ooperate sa iyong buhay, mga kapatid, ay yung sarili mong will, yung sarili mong intellect, yung sarili mong emosyon, at ikaw lagi ang nasusunod dahil patay yung espiritu, walang connection ng Panginoon. Kaya lahat minsan ng decision natin ay sarili nating decision at hindi konektado sa Diyos na espiritu. What we need, the spiritual autopsy. Upang i-check saan ba ang cause? Bakit ako namatay spiritually? Woo! May mga bagay na atin pong i-check sa buhay natin. Hallelujah. Kahit ikaw yung pinakamalakas na sumigaw dyan, ikaw yung pinakamalakas, mga kapatid, na pumalakpak, kung walang espiritu, patay ang iyong worship. Kahit pumalakpak at sumigaw, kung absent ang worship, patay ang worship. Kailangan natin ng autopsy sa hapong ito, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Dahil kung kahit 3 lang, 4 lang tayo, kung yung impact ng ating worship ay merong malalim na pinaguhugutan sa pamamagitan ng worship, it's not about the big number upang ang Diyos ay kumilos kahit na sa 2, 3 lang, mga kapatid. Pero deep inside, andun yung totoong heart of worship. There is a freedom of God that moves in our midst. Shall we say amen? While ago, I'm very sensitive in the Spirit of God. Revival na yung nag-trayo na tayo, nakatunga ka nga tayo, hindi tayo nag-worship. Hello? Kung naging sensitive ko ay kanina, pinus ko kayo. Kasi we need worship. How God move if we're going to not make the first initiation on earth. Tayo ang unang gagawa ng una mag-initiate sa lupa upang ang langit mag-react.
Huwag nating antayin ang langit mag-react at tayo magre-react. Baliktad, tayo ang unang gagawa ng reaction. Kaya pag pinakawalan natin ang ating worship, whether you like it or not, bababa at bababa ang presensya ng Diyos. Bababa at magbibigay ng Diyos ng blessing. Hallelujah. 1 Corinthians 2:14, the Bible said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Totoo yan. How can God move? Kung yung ating natural lang na pagkatao ang gumaganap, hindi spirit, kasi yung spirit patay. Hello? For they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Ang taong hindi pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Ang sabi ni Paul, kung nandito lang tayo mga kapatid with emotion, with feeling, we cannot please God. That's what the Bible said. Hello? The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Kasi ang pinapairal natin yung emotion, yung intellect, it's not the Spirit. Nandito tayo to worship God in spirit and in truth. Yan ang sinabi ng Bible. It's not about our emotion, our intellect. It's about our spirit. For they are foolishness unto him. Hello? Kamangmangan sa harapan ng Diyos kung ang ating worship ay yung ating sariling intellect. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan sapagkat ang mga bagay na spiritual ay nauunawaan lamang sa pamamagitan ng spiritual. Hello? Kaya magkasundo kayo ng Diyos kapag nag-worship ka in spirit and in truth. Kaya kung walang impact yung worship mo, something went wrong inside your life that you need a spiritual autopsy. Hello? Kailangan may mabuksan, Sister Cheryl, sa loob. If there's something wrong, if there's something dead in your service to God, panahon pa, maaga pa ang panahon. Hallelujah! Kailangan po nating magiging totoo sa ating paglilingkod. Kung may mga patay, mga dead things sa ating buhay, it's time for us to undergo autopsy. In our English vocabulary, give me slide, Sister Cynthia, we use the word dead in a wide variety of application. And we see these things like, here we go, dead water. Pag sinabing dead water, something that is stagnant. Dead worship. Hello? There's something also stagnant inside your life. Hello? Baka yung espiritu mo dormant. Ang pinapairal mo lang, show of worship. Para makita ni pastor, makita ng leader na nagwo-worship ka, but not in the spirit. That's not talking about something that is stagnant. Nakarelate ba kayo? Kaya kapag nandito tayo sa church, mga kapatid, kalimutan mo ang lahat. Kailangan spirit, soul, and body. Iyon ang kailangang sama-sama na magpuri sa Panginoon. Pag yan ay nag-unite, mga kapatid,
I don't care what you are talking about me. I care because I know I worshiping God in the Spirit and in truth. Oh God, alabashikaraya. These are the variety of application. Amen. Dead town, something that is devoid of activity. Merong isang city o bayan, mga kapatid. Bayan nga na naturingan, wala namang palengke. Dead town. Bayan ngang naturingan, wala namang park. Bayan ngang naturingan, wala namang kung ano-anong importante, mga kapatid, na mabili sa bayan. Devoid of activity. Hello? Naturingan kang Kristiyano, wala ka namang accomplishment. Church-goer ka lang. Pagkatapos makinig ng salita ng Diyos, uwi agad. Pastor, mauna na ako kasi meron pa akong yung pala, dadaan lang doon sa Central. Gumagala-gala. Bakit kayo napapangiti? Dead party. Something that is lacks of excitement. May party nga, mga kapatid, walang kabuhay-buhay, Sister Cheryl. Boring. Akala ko ba may party? Walang excitement. May service nga, napakatahimik naman. Amen. Wala man lang umingiti, wala man pumapalakpak, wala man lang bumabate. Hello? Lahat stagnant. Ang church na tinayo ng Panginoon, alam niyo ang church na tinayo ng Panginoon? A noisy church. Make noise unto the Lord, sabi nga niya. O clap your hands, all you people. Ano pa? Clap, shout. Shout, shout unto God with a voice of triumph. Amen. May service tayo. Call it party in the presence of God. Pero kung walang excitement, amen, nothing. Mga kapatid, kaya pag nandito tayo, grab all the opportunity. Mga kapatid, dito lang tayo malaya, Friday group. Kaya wag mong tipirin ang worship mo. Wag mong limitahan. Wag mo lang sukatin ang worship mo. Hallelujah! Ang worship mo dapat merong extra miles. Extra miles. Kung hanggang dyan lang ang worship mo, you need to add more extra miles. Hallelujah! More! More! Doon pa lang magkakaroon ng excitement ang paglilingkod mo sa Panginoon at hindi magiging boring, Sister Lenny. Ganyan tayo noon, lahat ng galing sa RCC. Magsimba ka nga, walang excitement. Masawsaw lang yung daliri mo at pagkatapos mong magmasid-masid sa paligid, uwi ka na. Nothing happened. Hello? Pero dito, package deal, Brother JP. Lahat pwede mong ma-enjoy. Praise God. May fellowship, may palakpak, hindi bawal. May ingay, hindi bawal. Dati bawal. Pagagalitan kapag magingay ka, Sister Pelly. Dito, you can shout as long as you can. You can dump like a word person as you want. Walang magbabawal sa'yo, basta para sa Panginoon. This is a genuine party. May excitement. Pagkatapos ng excitement sa worship, makakatikim ka pa ng iba't ibang mga putahe ng pagkain.
Amen. Masarap na fried rice. Masarap na niluto ninyo, mga kapatid. Iba-iba, mga kapatid. What an exciting, mga kapatid. Kumpleto ang pamilya ng ating Panginoon. Saan ka pa? Mag-backslide ka pa ba? Kaya nagbibiroan kami ni Bird Joel. Kapag may mga party tayo, lalo na kung eating time, sabi namin doon, hindi ko alam kung anong pupulutin ko doon. Daming pagkain. Sabi ko sa kanya, magbabackslide ka pa ba? Ay, wag naman, Pastor. Hindi lang sa pagkain dahil na magbackslide ako. Kasi ang service natin dito, yung party natin dito, kumpleto. Punong-puno ng excitement. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung mga fellowship, mga kapatid, na walang excitement, there's something dead things. Are you with me? May patay na part na hindi nagpa-function sa fellowship. At yung part na yun, kailangan ma-autopsy. Kailangan makita. Bakit minsan ang hirap mag-move ang Panginoon? Yung isang party, galit sa isang party. Meron palang tampuhan sa likod ng pintuan. It's time to eradicate that. Hello? Dead calls. Something that has grown cold. Talagang grabe yung baga. Pero hindi nakakagrill. Hindi nakakaluto, hindi nakakaihaw. Hello? Grabe nga yung kanyang ginagawa sa church, yung kanyang worship, pero walang impact. Kasi walang spirit. It's just only a show off. Mainit tignan ang kanyang outlook na reaction. Pero deep inside is just only a show off. What we need is to worship God in spirit and in truth. Kasi ma-feel mo sa iyong sarili kung talagang ang worship mo, mga kapatid, nakakaabot sa trono ng Panginoon. Oh, church! Kailangan natin ng autopsy. Hallelujah! Kasi hindi lahat ng palakpak at talon ay pwedeng maging worship. Hallelujah! Ang totoong worship, punong-puno ng pagsamba sa kanyang puso. Mayroon pong dedication, may fire, mga kapatid, nakaka-bless. Somebody say, praise God! Hallelujah! Dead motor, something that has broken down. Ganda ng pintura ng kotse, palyado pala sa loob. Somebody say amen. Ang ganda, Pentecostal na tignan. Suplada pala. Something has broken down. Everybody say amen. A dead volcano, something that is very dormant. Yeah, may mga volcano sa Pilipinas. Wala na talaga, di ba? Volcano lang tignan. Pero wala nang apoy. Wala nang bumubukal, mga kapatid. Hello? Christian life natin, minsan tignan tayo, Kristiyano like a volcano. Amen? Pero hindi nakakaranas ng totoong spiritual eruption. Walang apoy. Kristiyanong walang apoy. What we need is the fire. The fire of the Holy Ghost. Do not be like a dormant, mga kapatid, na walang ginagawa. There's something that you need to do something for God. Don't be like a dead volcano. Amen. Praise God. Kristiyano, kailangan may apoy. Meron pong active na apoy sa iyong buhay. Hallelujah! Apoy ng pananalangin. Apoy ng evangelism. Apoy ng worship.
Don't be a spiritual dormant. Hallelujah! Dead language. Something that is no longer relevant. Minsan, ang mga salita mo, puro salitang kanto, hindi na relevant sa loob ng church. Hello? Mga kwento mo, mga kapatid, telenovela. Hindi ka man lang makapagkwento ng buhay ni David, buhay ni Solomon, buhay ni Peter sa Bible, kung gaano siya ka-on fire mangaral the day of Pentecost. Ang lahat ng kinukwento mo, mga kapatid, yung kaaway mo sa FB, mga kapatid, ang lagi mong kinukwento, yung mga nag-like sa'yo. Oh, come on. Wake up. Sabi kanina ng Bible, wake up. Gumising tayo. Hello? Ang ating Christian life, dapat ang lumalabas sa ating bibig, puro may connection na sa ating spiritual. Kundi mga kapatid, hindi na relevant para sa Kristiyano ang mga salitang kanto. Everybody say, praise God. That's all dead language. Dapat ang ating language ay mga salita ng Panginoon na lumalabas sa ating mga bibig. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dead soil, something that can no longer sustain life. Yung puso natin, may pilapil yan eh. Yung buhay natin, may pilapil yan. Kaya nga tinataniman ng Diyos ng kanyang salita para magbunga yan eh. Kaya yung patay na puso, na kaluluwa, dead soil, something that can no longer sustain life. Hindi na nakapagbibigay ng encouragement ang buhay natin. Hello? Hallelujah. Wala ka ng impact. Dead wire. Something that can disconnected from its source. Para kang isang kable na nandyan lang, nakaroll. Disconnected ka na sa power source. Sayang yung pagiging kable mo. Kung wala kang pakinabang. Hindi ka makapag-supply ng kuryente, ng power sa iba. Why? Because you are disconnected. Dead, tired, something that is worn out and exhausted. Pinalo up ka. Sis, bakit wala ka pa? Saka na lang, sis, next Friday na lang. Pagod na pagod ako. Yung pala, tumanggap ng... Yun. Alam na alam. Dead inside, something numb or unresponsive. Pag dead inside, mga kapatid, na-injectionan ka na, mga kapatid, ng pampatulog. Wala kang maramdaman. Grabe na si Pastor Librado, lumalabas na yung ugat-ugat dito sa liig, mga kapatid, nakatanga ka pa rin. Anong sabi ni Pastor Librado? Sabay pa ng yun. Hello? Something numb or unresponsive. Ang ingay na, revival na ang bawat isa, mga kapatid. Ikaw nandyan ka lang, sympathizer. Alam niyo, sympathizer, pasurot. Kung ano yung gagawin ng Friday, doon ka rin lang. Sige, mauna kayo, sunod-sunod lang ako. Mga kapatid, dapat ikaw yung nangunguna lagi. Pagdating sa prayer, hindi ka sympathizer, ikaw yung leader, nakikita nila. Amen. Kung ikaw ay apostolic, mga kapatid, kailangan makita yung activeness mo. Amen. Hindi ka inindiksyonan, mga kapatid, ng pangpamanhid. Ayan ang dala-dala ni Satanas, may siren siya, mga kapatid, pag na-injeksyonan ka ng, ano tawag doon? Brother JP? Anesthesia. Hello? Minsan, na-injeksyonan tayo ng anesthesia ni Satan. Hello? Grabe na yung pangangaral. Matalas na, walang hindi tumatalab.
Manhid! Yes. So anong kailangan mo? Ma-undergo ka ngayon ng autopsy. Alamin mo kung anong problema. Alamin mo kung ano bakit ganun ang iyong paglilingkod, bakit ganun ang level mo, ang status mo. Kailangan mo because something numb, something unresponsive sa buhay mo, because there's something dead inside. Pwede ba nating ipalakpak ang ating kamay sa Panginoon? Hallelujah! Shortcutting ko na, mahaba-haba ito. Punta ako sa pinaka-heart ng mensahe ng Panginoon. Praise the Lord. Could there be anything more gruesome spiritually than being dead and not even knowing it? And yet, it happens at all time, church. Because the Bible defines this. Spiritual deadness is a variety of ways. Anong sabi ng sulat ni Paul sa Ephesians 2:1? Ang sabi ng Bible, and you hath he quickened, who were dead in trespasses and sin. So, we are already dead in sin, my friend. Hallelujah. 1 Timothy 5:6, we are all dead in pleasure. Yung mga bagay na yan, patay na tayo. Amen. And 3, we are dead in legalism. Hindi ka na fanatic. Everybody say, praise the Lord. Now we are delivered from the law, that being dead where we were held, that we should serve in newness of spirit and not in oldness of the letter. Hindi na yung mga hinugot mo pa sa kasabihan ng mga taong sinauna. Amen. Sabi ng tatay ko, hindi daw pwedeng maligo ng Friday. Hindi daw pwedeng putulan ang kuko ng Friday. You are already dead in legalism. Hello? Hindi ka na sumasang-ayon sa kinagisnan mo. Sumasang-ayon ka doon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Somebody say, praise the Lord. What else, mga kapatid? Number 4, Ecclesiastes. Amen. 9:4, for to him that is joined to all living there is hope. For living dog is better than a dead lion. Are you with me? You are already dead to hope. Anong saysay, anong kwenta ng isang lion? Amen, a king of the jungle kung patay naman siya. Mas mabuti na lang maliit na papi, maliit na tuta. Nag-i-enjoy ka pa. Shall we say praise God? May leon ka nga. Leon Guerrero naman. May aso ka, maliit lang, pero nakukumport ka niya. Ang point dito, mga kapatid, hallelujah, simple ka lang na Pentecostal believers, pero lagi kang on fire sa Espiritu ng Panginoon. Hindi man mataas ang kultura at edukasyon na sa tapos mo, pero meron kang hari ng mga hari sa buhay mo. Puspos ng Espiritu, may karamdaman, pero may kagalingan, may problema, pero may solusyon. Hallelujah! Maliit ka lang sa tingin sa community, pero sa paningin ng Diyos, you are special! Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Dead to hope, mga kapatid. Hallelujah! Dahil ang pinagmamalaki mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, mayaman sa lahat ng pinakamayaman. Everybody say, praise the Lord. Psalms 115 verse 17, the dead praise not the Lord, neither any that go down into silence, dead to worship. Hallelujah. Kaya yung worship mo, mga kapatid,
wala ka nang pakialam. Pagtawanan ka man. Hello? Basta alam mo ang worship mo, mga kapatid, inspired by the Holy Ghost. Everybody say, praise God. Hallelujah. Number 6, dead to action. Mahaba-haba itong kaunti. James 2:14-17, New Living Translation. Ang sabi ng Bible, dear brothers and sisters, what the use of saying you have faith if you don't prove it by your action? Anong saysay na meron kang sinasabing pananampalataya? Amen. Kung hindi naman nakikita yan sa gawa. Dead action. That kind of faith cannot save anyone. Hello? Suppose you see a brother or sister who needs food or clothing, and you say, well, goodbye and God bless you. Stay warm and eat well. Yun lang. Walang impact. But then you don't give the person any food or clothing. What good does that do? So you see, it is not enough just to have faith, because faith that doesn't show itself by good deeds is no faith at all. It is dead and useless. Everybody say amen. Patay. Patay na pananampalataya. So anong saysay ng pananampalataya kung patay? And tragically, an honest autopsy would be conclude that most of the Christian, most of the people you have ever looked eyes with are dead while they are live or alive. Are alive. Shall we say amen? Can anything be done, Pastor? Is there any hope? What is the biblical prescription for a dead life? What did God tells to Sardis? Meron bang solusyon, Pastor? Meron kang gagawin sa isang patay na buhay, pero buhay naman siya physically? Ang sabi ng Diyos, simple lang, wake up! Have you read while ago? Ang sabi ng Bible, oy, gumising kayo! Patay kayo, pero physically humihinga kayo. Patay, hindi ko mapil, hindi umaabot sa langit ang iyong ginagawa. Think about this, church. It's one thing to be asleep from exhaustion and quite another to be asleep from apathy. Because every time the phrase wake up is used in the New Testament, and it conveys the message that God's people are spiritually asleep when they should be awake. Are you with me? Kaya ang sabi ng Panginoon ng Diyos, gumising nga kayo. Revival na, tulog pang worship mo. Patapos na si pastor, nakatunganga ka pa rin. Ano kayo sinasabi ni pastor? Hindi ko mag-gets. Wake up! Ang sabi ng Bible. Romans 13:11 in the King James Version, and that knowing the time, that now is a high time to what? To awake out of sleep. So wake up! For now is our salvation nearer than when we believe. Sabi mo sa iyong katabi, wake up. It's not your physical awake. It is your spirit. Baka mentally, physically, nandito ka lang. Nandito ka, nakaupo ka dyan, pero yung espiritu mo, dormant. Oh, hindi nakaka-connect. Panahon na.
Set aside your emotion. Set aside everything. Let the Spirit rise up. Oh, hallelujah! Dahil hindi tayo naglilingkod sa tao. Hindi tayo naglilingkod sa physical na Diyos. Naglilingkod tayo sa Spirit God. Hallelujah! Because God is a Spirit. So ang kailangang mamotivate sa buhay mo, hindi yung flesh mo, it's your spirit. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! That's why Ephesians 5:14, Paul says, wherefore he saith, awake that thou sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Yes. Everybody say, wake up! Wake up! Mahalaga pala ito. Kasi madalas, umaatin tayo sa church, espiritu natin tulog. Tulog. Palakpak ka ng palakpak pa yung espiritu mo tulog. Para hindi masabing, hindi ka nag-worship. Hello? Ano pang sinabi ng Diyos sa Sardis? Isaiah 42:3. Is there any spark of life in you? Ang sabi ng Bible, it will respond to God's Spirit today. Don't quench it. Strengthen it. If you take a step toward God, He will meet you. Isaiah 42:3. A bruised reed shall he break, and the smoken flax shall he not quench. Strengthen what remains. Kung meron pa daw natitira dyan sa'yo, kahit kapiranggot na lang na worship, yun ang i-ignite mo. Somebody say amen. Kung nag-iisa na lang yung isang panggatong mo, amen. Mahirap yan i-ignite. Pero ang sabi ng Biblia, dagdagan mo pa ng isang firewood. Dagdagan mo muli ng isang firewood. Kapag dumingas yung isa, affected na lahat, mga kapatid. At kapag dumingas, apoy ng revival ang lalabas sa buhay mo. Kaya, yung natitira mo pang lakas, amen, i-strengthen mo yan. Yung natitira mo pang pagkakataon, i-strengthen mo yan. Lalago yan, mga kapatid. Diyos na ang bahalang magdadagdag ng apoy. Ang kailangan mo lang, hallelujah, Friday group, willingness mo. Lord, ito na lang yung natitira kong lakas, pero gamitin ko ito sa iyong kapurihan. I will tell you, mai-ignite ka muli. Aapoy ka muli, mga kapatid. Come on, can we give a hand clap of praise? Kaya ang sabi ng Bible, Revelation 3, wake up! Gumising tayo, strengthen what little remain. Yan ang sabi ng Bible. Kung naranasan mo ang backsliding spirit, kung may natitira pa dyan na worship, strengthen mo yan. Kung may panahon ka pa na manalangin, pagtibayin mo lang, dagdagan mo pa. Shall we say amen? Wake up. Kaya Friday, huwag mong sayangin na umaatin ka ng Friday na walang mangyayari sa iyong buhay. Huwag mong sayangin yung oras na nandito ka. You need to strengthen the small things remain in you. Uuwi kang on fire. Uuwi kang revive. Hallelujah! Kaya pagdating mo mamaya, pagdating mo sa altar, wala kang ibang hilingin sa Panginoon, Lord. Pwede mo ba akong dalhin i-undergo sa spiritual autopsy? If there's something na kailangan kong i-strengthen, hallelujah, kung may dormant sa buhay ko na hindi ko na nagagamit, buksan mo ang puso ko.
Strengthen what remains inside of you. And repent. At kapag nakita mo at sabihin ng Diyos sa kanyang autopsy sa buhay mo, ang kanyang sinabi, anak, magsisi ka. Magsisi ka. Sabi ng Luke 13:3, I tell you, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Doon lang naman tayo nakaka-connect kaagad kapag nagsisi tayo at inamin natin, Lord, ang dami ko palang pagkukulang. Ang dami ko palang shortcomings. Akala ko perfect na. Akala ko yung pagdalo ko sapat na. Meron pa lang, nakita pa rin ng Panginoon sa buhay mo na kulang. Kaya sabi ng Panginoon, kapag nalaman mo na may kulang, magsisi ka, anak. 3:19 ng Acts, sabi niya, repent therefore and be converted, that your sin may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Dahil kapag nag-repent ka, may refreshing ng Espiritu muli, mga kapatid. Muli niyang i-revive, mga kapatid, yung dead part ng buhay mo. Ang presensya lang ng Panginoon ang muling bubuhay sa dead things ng buhay mo. So the Bible said, strengthen what remains in your life and repent. Repent. Oh, I feel the Spirit of God. I feel the Spirit of God. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? If you feel Him right now. If you feel the voice of God talking to you, come on, repent. Strengthen what remains in you. Let us be wake up kung saan tayo, mga kapatid, natutulog na part ng ating Christian life. This is wanting to be asleep from the exhaustion. Hallelujah. To be asleep from apathy. It's time to revive. It's time to wake up. It's time to strengthen what remains inside of you. It's time for you to come and repent. Glory, glory. Halabasakatalala. I cannot prolong the message anymore because I feel the touch of Jesus. I feel the fire of God. There is a refreshing of a spirit in this house today. Oh, come on, Pride Group. We can have revival. We can have the touch of God in our soul today. Hallelujah. If you start to walk and come into the altar, hallelujah. One more time, Lord. Visit, yes, Lord. One more time, Lord. We need the fresh touch of your Spirit. Oh, come on, Pride people. If there's something dead life in your walk with God, come on, strengthen which remain. Oh, come on. Hallelujah. Kung may panahon pa na natitira sa'yo, kung may tsansa pa, hallelujah, ito'y palakasin mo, ito'y pagusbungin mo. Oh God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, do you feel the Holy Ghost? Do you feel the touch of God? Come on, hallelujah. Come on, hallelujah. Thank God it remained unpublished. Oh, shikoromo katalalala. Oh, lolobo sokotorobo ka. Sige, mga kapatid, let God diagnose. Let God diagnose. Oh God, prove you have a dead life, my friend, or you will continue to go your own way. What can be done about the dead life? Anyway, not much, my friend. Hallelujah.
Come on, let God examine. Let God examine your heart. Oh God, okay. Walang magbabawal sa'yo. Umiyak ka lang sa Panginoon. Come on, cry out to the Lord and ask God, Lord, check my heart, check my mind, check my soul. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Come on, be sensitive in the Spirit of God. Be sensitive in the power of the Holy Ghost. Hallelujah. Come on, Pride Group. Hallelujah. Revive your dead worship. Revive your dead worship. In the name of Jesus. Oh Lord, continue to reach out.